Diyos marahay na aga po sa gabos na nagdadalang naghihinanyog sa tuya, digdi sa sarong footage ta, digdi sa laog kan St. John the Baptist Parish Church sa Tabaco City. Saro ini kang mga diit na mga simbahan sa bilog na Pilipinas na Heritage Church listed kang National Historical Commission. Kay riba niya to digdi si Father Joy Barha, ang parish priest kang St. John the Baptist Parish. Aram niya ito gabos, huminugpa digdi sa lugar na ini. Ang pinag-aapod na Super Typhoon Rolly na yun na ang pinakamakusog na bagyo sa taon na ini. Asin, ang simbahan na ini, saro kan mga nadistroso, kan nadakulang bagyong ito, makusog na bagyong ito. Dakulan sa itong pasalamat ayaw si Father Joy na makakaulay-ulay niya ito sa tuyang pagpahiling kung ano ang nangyari digdi sa simbahan na ini kan bagyong Rolly. Father Joy, good morning po. Good morning, Mons. Pakistorya man tabi sa mo, Father, kung ano talaga nangyari kay itong Nobyembre 2 na ito pag-abot kan Typhoon Rolly. Enot, Mons, ang simbahan tang ini permining pigagamit na evacuation center kay tupang gabos ng bagyo, kay tupang panahon. Nag-evacuate digi so barangay kan Santo Cristo asin so San Roque duman sa hall kay dakul diging tawo, mga dakulo na naaki. Pinasiguro may man sa bintana, sa mga pintuan, pinuruntalan sagod sa luwas. Pero sabi ninda, sa report ninda, mga around mga 8 o'clock, mga argan. So kakusugan nga kang bagyo. Nagkaigwas sila kay commotion, kaya nagluwas ako digi, iniligo sila sa simbahan. Tinuro sa kuya na unroof na po itong side na ito, kan simbahan. Nabuksan ini, Mons. Pagkatapos ining side na ini, pagkatapos naman sa Saruma na side, sa Inutan. Then, yun na ito, sunod-sunod na nagburukasan na ining kisaming ini, plus supintuan, nabuksan supintuan. At makusugon man agad sa bagyo, kaya di kayong naginibo, i-accommodate mo sa mga tao sagod sa taas na kang kumbento. Kaya yan po ang nangyari, Mons. Kaya pagkatapos ng bagyo, ini po ang nahiling ming kamugtakan na kan sa muyang simbahan. Raot ang bilog na atop. Kasi mo. Tapos, siyempre, ang gabos na trashes. Tapos, iniong kisame na sa hiling ko nga ni garuda ini mapikinabangan. Dakulaong pati ang simbahan na ini. Father, grabe ang problema nindo digdi. Ano nangunyan, hain na kita sa punto kung paano dahil ko aram, ang pagpakaray ka ini, ang pagpreserbar ka ini sarong patrimony, tigapod. Kan katabuhan, kan panahon para sa tuyang ngunyang kaipuhan, dahil niya ito ni mapabayaan. Ano na lamang ngunyan ang napag-urolay-ulayan. Minsan nga ni, amay pangmarhay. Pirang aldo pa sa nakaagi sa bagyo. Sa ngunyan po, nasa pag-assess pa lang sa tuyang mga engineers, mga architect, kan sitwasyon digdi, tayo ni po ang pighagad kan Historical Commission na magkaigbang naki-assessment. Pagkatapos, may team garo na hali sa National Historical Commission na madigi, ma-assessment sila. Then mahururon, pagkatapos kang paghururon, dumanggaro, magibo na kayo sila kang plano kung ano ikakaagta digi. Kung i-restore pa ining mga kahoy or baka mag-steel trusses, dahil ko po yan aram. Pero nagkukunyaw na po na dakula po ang gasto kayo yung simbahan. Bot sabihin, siguradong aadalang timarhay, National Historical Commission pati ang maadal nga ning tama ng gadaan sa tuyang pagpa-restore kayo ni Gabos, pagpakaray kayo ni. Actually mo, iyo man ang sentimento kan mga engineers sa Tabaco.
na kung matrabaho kita kay nibako ng so garo palliative na patapal-tapal sana kundi kay puwanta na talagang adala ng panghaluyan talaga. Panghaluyan. Labi ng, dahil ko aram, labi ng 300 years ang simbahan na ini. Kunyan mo, 1861. 1861. Mga 160 garo. 160 years. Ako tabi, binunyagan sa simbahan na ini. Digdi ako kinumpil. Digdi ako nag-ako kang primera komunyon. Digdi man ako enot na nagmisa. Kaya dakulaon na bagay para sa sakuya ang simbahan na ini. Siguro sa ngalan ni Father Joy, sa ngalan kang bilog na parokya kang San Juan Bautista dili sa Tabaco, for the sake of our faith, sa tuyang pagtubod, ang mga siring kaining simbahan, kay puhan yato na mapakarhay, regalo ini sa tuya, kan mga nainot sa tuya, kay puhan sa tuyang padagos ang regalong ini sa maabot ng mga tao. Dahil ko arang Father Joy, may nagsabi sa ko ngaya, give until it hurts. Para sa kuya, kulang daw yan. Give until you feel good about it. Tarabangan tayo ni, Father. Tarabangan tayo ni. Lalong-lalo na mga 500 years of Christianity, baga, gifted to give. Tinawang kita, tanganing makahirasman kita. Pagkasabi ko kung minsan, yako, dahil mo pag bilangon kung pirang tinaw mo, ang bilangon mo kung pirang nawalat sa imo. Dahil mo pag bilangon kung pirang oras ka nagsisimba, nagapangadji, bilangon mo kung pirang oras ang teolo sa imo ni mahal na Diyos. Kaya lugod, tarabang-tabang kita gabustabi, mapakarhay ta ini, sa tuyang ipopost sa hagadong katabi sa imo, Father Joy, ang account number kang St. John the Baptist Parish. Tanganing kung sisa man ang mahiro ang puso, makisumaro sa tuya, direkta na dyan sa account number na yan. Nganing completely transparent, well accounted, asin talagang pasiring sa restoration kan sa tuyang simbahan, ang ano man na pwedeng maitabang. Bako sa nakan mga taga-Tabaco, alagad. Kung si Isay man ang nagmamakulog na sa tuyang simbahan, pirming marhay na lugar kung saan kita makapagsamba. Ang masabi ko lang po na sa mga may kakayahan po, lalo sa mga taga-Tabaco, kung makatabang na ganyan, mapatindog tagiraray ining simbahan ta, kadakol po ang saro po inikang pressure sa kuya, mga may edad na guminurang na di simbahan, mons, tapos mga pamilyadong tao, madigdi, mag-agom, naghihiribi sinda, taday hindi kayang mahilig na arog lang kanyang simbahan. Kaya sabi ko man sinda, assurance ko sinda, matindog ang simbahan ta. Kaya at least ngunyan, ang pigigibo ko lang mag-inspire sa inda, pakusugon sinda na matindog talaga ang simbahan. Sagod, mas magayon pa. Mas magayon pa. Ang pagtubod maninda, ano man da ang natutumba na ulag, minabangon iyan, mas magayon iyan pag abot kang panahon. Kaya yun po ang gusto ko pong agadon sa itong tabang. Minsan, dakul man po nagtatarabang, maski ba ko pong taga-Tabaco, nagtatarabang sa tuya. Kaya lalo na po kitang naging parte na inikang buhay ito mo. Kaya siguro, iyan po ang hagadon misa sa inyo. Basta, ano man na maresibimi po, iwan very transparent kami. Tapos ang gabos, papahilig na po sa pagikan social media, sa Facebook, etc. Salamat pa, Tabi Father Joy, kan dedikasyon mo dito sa parokya kan Tabaco. Tunay na pastor. Thank you very much. Asin dakulaon ng paglaong tagapos na mas magayon pag tinarabangan tagapos. Mahiling niya to sa screen ang bank account number kang St. John the Baptist Parish of Tabaco City, where we can deposit directly, and what is deposited will be acknowledged. As in, sabi niya to, sabi ni Father Joy, assured kita ka boss, transparent, may reporting and everything. Dahil naman nga, aram tadain na tamang niya kaipuhan. Pag sa simbahan baga, aram niya to, nagabos yan para sa mahal na Diyos. Salamat, Abi,
sa anuman na satuyang maihiras, asin lugod sa irarog ng gabos yaon sa itong pagpamibi bilang sarong komunidad na ang pagpatrabahong ini mas magpatalubo sa tuya sa pagkasararo bilang buhay na simbahan ni Jesucristo. God bless us all. Diyos marahay na aldam mga katingog parokya. Ngunyan Domingo, an sa tuyang paghuhurop-huropan, iyo ang mga manungod sa regalo na itinaw sa tuya kan mahal na Diyos. Kung ano ito, kung para sa ano ito, sa tuyang dangogon ang mga masunod na refleksyon. Nakakabaing man sa sarong tao na mabaklay. Inapod ang sa iyang mga surugoon, asin iwinalat sa inda ang sa iyang mga rugaring. Sa saro, iwinalat 5,000 plata. Sa saro, 2,000. Sa saro naman, 1,000. Sosog sa indang mga kakayahan. Dangan naghali. Ang winalatan ni 5,000, tolos ipinagnegosyo, asin nakaganansya nin 5,000 man. Ang winalatan nin 2,000, siring man ang ginibo, as sinakaganansya man nin 2,000. Alagad ang winalatan nin 1,000, nagkalot sa daga, asin duman tinago ang kwarta nin sa iyang kagurangnan. Pakalihis nin halawig na panahon, nagpuli ang kagurangnan kay itong mga surugoon. Asin hinanapan sinda kung ano ang ginibo kan kwarta. Nagrani ang winalatan nin 5,000, asin ipinahiling 5,000, dangan nagsabi, kagurangnan, 5,000 iwinalat mo sako. Uya, ako nakaganansya nin 5,000. An sa iyang kagurangnan nagsimbag, tama, surugoon na marahay asin maimbod. Maimbod ka sa dikit, dakul ang ipapaniwala ko sa imo. Lumaog ka sa kaugmahan nin sa imong kagurangnan. Nagrani ang winalatan nin 2,000 asin nagsabi, kagurangnan, 2,000 winalat mo sako. Uya, ako nakaganansya nin 2,000. Ang kagurangnan nagsimbag, tama, surugoon na marahay, asin maimbod. Maimbod ka sa dikit, dakul ang ipapaniwala ko sa imo. Lumaog ka sa kaugmahan nin sa imong kagurangnan. Sa huri, ang winalatan nin 1,000, nagrani asin nagsabi, kagurangnan, aram ko na ikamakuring tawo, ika nag-aani kan bako mo man isinabuag, asin naguguno kan bako mo man na itinanom. Natakot ako, kaya tinago ko ang kwarta sa daga. Uya ang winalat mong kwarta sako. Ang kagurangnan nagsimbag, surugoon na hugakon asin buntol. Aram mo na ako nag-aani kan bako kuman ay sinabuag, asin naguguno kan bako kuman na itinanom. Kuta na ipinagdeposito mo an sakong kwarta sa bangko, tanganing sa sakong pagbalik, igwa akong kukubrahon kaiba an interes. Halea an 1,000 asin itao sa igwang 10,000. Huli taan igwa, tatawan sagkod na sumobra. Alagad andai, hahaleon sagkod kan sa diri niya.
asinan surugo na hugakon, itapok sa luwas sa kadikluman. Duman ang tinangis, asin rinagot kan mga ngipon. Good morning, Father Bok. An sa tuya pong mga refleksyon, dadangugon kan sa tuyang mga paradalan. Kaya mahalaga po ang sa imong ihihiras. Good morning po sa Indo, ngunyan na Domingo. Ang Ebanghelyo tangon yan at si manungod po sa mga talents na pigtaw sa satuya kan mahal na Dios. Ang simplihon man sana sabuton kung kita tinawan, kita pinagkatiwalaan. So itinaw sa tuya, bako ta ito, itiniwala lang sa satuya, tangani papagyamanon ta, asin ini ibabalik ta. Iyan ang accountability. Iyan, kung kita tinawan, steward kita. Ang steward katiwala, may accountability dapat. Ngunyan, magayunon sa mga tinaon na mga descriptions kan Ebanghelyo ngunyan. So, duwang klase man na mga klase nin tawo. An enot, so katiwala na may accountability. So, description sa iya, marahay asin maimbod. Good and faithful. Magayunon ini na description. Good and faithful. So, ikadua na steward, so ikadua na klase nin tawo na itiniwalaan, ang description niya, ang hugakon asin buntol. Lazy. Oh, yan. Ano pag gani? Ang wicked and worthless. Yan, buntol. So, daing kamugtakan. Ayan. So, nainot, good and faithful. Goodness and faithfulness. Ang goodness, so kapasidad tan mag-manage. Halimbawa, tataw kita, tiniwalaan ka ki talento, pwede ta yan ma-manage. As in, kung kapasidad ta na mag-manage nin matibay, mabunga ang itiniwala sa satuya. Alagad, unis sa question, faithfulness. Na-manage ta ko ta, matibay ko ta kita sa mga talento na itinao, sa mga biyaya na itinao kan mahal na Diyos. Anapot, naging faithful ba kita? Ang kahulugan kay ni, so, intensyon ka nagtao sa tuya, nautub ta ba kaya? Halimbawa, tinawan kita kan mahal na Diyos, nin talento sa pagkanta. Tinawan kita talento sa pagkanta. Ang nag-eskwela kita kan music, nag-adal kang solfedio, gayod. Tapos, ginamit sa pagkanta sa pagpaugma, sa paglingkod sa simbahan. Alagad kung ginamit sa pagkanta sa paghanap ng kabuhayan, tapos sa paghanap ng kabuhayan, nakaluko pa kita. Tapos, so, iniisip ta, so income sana, di, ang question duman, bako na so goodness, kundi so faithfulness. Na daita na ibabalik sa mahal na Diyos, so hinahagad sa tuya na maninigo na hagado niya, ninhulita, itiniwala man sana sa satuya. Iyo yan, ang goodness and faithfulness. So management, buda, so pag-utob, asin pagpabunga kan talento, susug sa intensyon kan nagtao, kan talento sa satuya. Iyan so, ang sa Ebanghelyo na nabanggit, na nasambit, igwanin lalaki na binalatan kan amo niya na 5,000 kwarta, plata, tapos pignegosyo, matibay, good. Tapos pag uli kan amo, ibinalik niya 10 na. Kaya ibinalik niya so 5, faithful, alagad ibinagdagan niya ki 5, good, nagtubo. Iyan so capacity niya na mag-manage. Iyo man so ginibukan ikaduwang na lalaki na winalatan nin 2,000 plata, itinao niya so 2, ang faithful, itinao niya pa so 2 tubo, ang good manager. Iyo ini ang katiwala. Goodness and faithfulness, kaipuhan ini. So ikatulo na lalaki, di man sa nangani ang itinao digdi kan amo, ang 1,000 plata ang itinao,
Ang ginibo niya, ininubong sa daga. Ang sinabi ba kan amo, pagbalik, kuta na ngaya, ikinaag mo sa bangko. Tangani, pagbalik ko, mako ako, so itinaw ko sa imo, plus sutubo. Kung iisipon ta, negosyantihon so amo. Kung halimbawa, ikaagta sa konteksto kan mahal na Diyos, tinawang kita kan Diyos na biyaya, tapos hanapan kita kan interest kan mga biyaya na itigto. Bako man so negosyong pag-iisip ang pinapahiling, ipinapaliwanag sa tuya digdi. Kundi so pagigingani na katiwala ta. Kung igwa kita nin accountability. Ang sukulan kan accountability, goodness and faithfulness. So ikadua, sabi ka yan, ang description kayo sa Bicol, buntol, hugakon, asin buntol. Hugakon, maluya sa pag-manage. Hugakon, day taman yun mabasol ta, day man tatao mag-manage. Kundi, ang masabi, maisip kita, faithful ko ta siya, ta ibinalik niya so kapital na itinao sa iya. Alagad, ibinalik niya nga ni, kundi so intensyon kan nagtao sa iya, dapat magdakol ini. Ta ini, itigtiwala ko sa imo, tigtiwala nga ni sa imo, pahalagahan mo, pabungahon mo. Iyon ang pagiging katiwala. Kaya sinabi na, hugakon asin buntol. Ninhulita, ang hinahagad sa tuya kan mahal na Diyos bilang mga katiwala, stewards, iyon ang accountability. Accountable kita sa gabos na biyaya na inako ta. Ang accountability ta, ang sukulan, kung good kita, na manage ta, as in faithful kita sa pag-manage ta, na ibabalik ta sa mahal na Diyos. So hinahagad sa satuya, sa biyaya na itinao sa satuya. So balik, kumbaga, so payback time. Iyon ang goodness and faithfulness, ang sukulan kan accountability. Ang magayunon ini, inulita, baka usa na nga ni, so talento ini kan tao, kundi so simpleng mga blessings na itinao sa tuya kan mahal na Diyos. Binindisyon kaning pamilya. Anong klaseng pamilya ang ibabalik mo sa Diyos? Yan ang magayunon na hapot. Maski dahil manin perfect na family, alagad, naginguwa ka daw, na gibuhon so gabos mong makakaya, tangani na ibalik mo sa mahal na Diyos ang pamilya man na maski bako man perfect na family, kundi so hanggang sa abot kan sa imong makakaya, ginibo mo so gabos, tangani na maging maninigo sa matakan mahal na Diyos. Itinawang ka kan mahal na Diyos nin talento sa pagkanta. Ano ang ibabalik mo sa mahal na Diyos? Tinawang ka kan Diyos nin talento sa pagnegosyo. Ano ang maibabalik mo sa Diyos? Yan ang mga magayon na mga kahaputan ni manungod kan sense of accountability ta sa goodness and faithfulness sa mahal na Diyos. So, bako sa nang talento, Opo, bako sa tignimin digdi, kundi mga balaog na itinao sa to. Itinataw sa tuya kan mahal na Diyos. Okay. So, thank you very much Opo. po, Father Bok, para sa imong mga reflections. Ganyan, mabendisyon po kita. Sige po, idokoan mga payo, ang ipangadyi ang gabos na mga tao na nagahagad kan sa indong pamibi, asinan mga tao na may mga talento, mga biyaya kan Diyos na lugod pabungahon ini, asin antabayan kamo gabos. Bendisyonan kamo gabos kan Diyos na makakamhan, asin mamumuton, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen.